Sa privilege po na maatasan ng ating mahal na pastor, tayo po tayong lahat and grab your King James Bible, 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians chapter number 15, we'll be reading from verse number 1 hanggang verse number 4. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Are you there? Amen? Amen. Basahin po natin ang verse 1 hanggang verse number 4 ng sabay-sabay. Verse 1, ready now, read. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Dito po sa talatang ating binasa, makikita po natin sino po yung mga main character kapag mayroong nangyayaring activity which is soul winning. Kailangan po natin ng mga members na mag-i-involve for the 47th anniversary ng ating simbahan. So this morning, I just want to give you a message entitled, The 3 Levels of Involvement for the 47th Anniversary. The 3 levels of involvement for the 47th anniversary. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. May your name be always magnified and glorified in our lives. Salamat po, Panginoon, na ang inyong guidance through the work of the Holy Spirit at sa inyong salita na aming pinag-aaralan ay tunay na buhay sa buhay ng bawat mananampalataya. Nakita po namin sa aming church kung paano po niyo kami binibigyan ng direction. Salamat, Panginoon, sa leadership ng aming pastor. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang family. Salamat po sa bawat family ng aming church. It's about individual na nagpapatuloy. At sa mga bisita po namin, nawa maging clear sa kanila ang presentation ng gospel. Salamat po, Panginoon, sa privilege na binigay niyo po sa amin this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Thank you for standing. There are several persons involved in these verses that we have just read. Makita po natin dito, una, yung mga brethren. The brethren, they receive the message. They receive and believe it. They keep in memory what the Apostle Paul preached unto them. So makita po natin dito, mahalaga po ang responsibility, mahalaga ang presensya ng mga brethren. And also the Apostle Paul. Nakita po natin si Apostle Paul, siya ginamit ng Panginoon to preach the gospel. At yung kanyang ipinapangaral ay una rin niyang tinanggap. At ito'y kanyang ibinahagi. Kaya nga po yung ating libreng tinanggap ay dapat binabahagi natin sa iba. Bilang miyembro ng simbahan na ito ay dapat hindi po tayo bago sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ito'y ating tinanggap din naman ng libre, kaya't ibahagi natin ng walang bayad. Hindi lamang po si Apostle Paul ang binanggit dito sa talatang ating binasa, but also our Lord and Savior, Jesus Christ. Tatandaan po natin sa ating pong anniversary ay maraming tinrabaho ang Panginoong Hesukristo. Makita po natin dito sa ating talatang binasa na ang kanilang ipinapangaral ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Dahil makita po natin dito kung paano binanggit ni Apostle Paul how that Christ died for our sins ay hindi po basta-basta. Hindi lang basta-basta sinabing how that Christ died for our sins. Napakahalaga po ng talatang ito. So verse 3, I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ
died for sins. Hindi lang ang Panginoon basta namatay. Naghirap ang Panginoon. Yung sakripisyo na kanyang ginawa. Kaya nga po itong ating 47th anniversary, napakagandang i-honor natin ang Panginoong Kristo. Ibig sabihin, tama ang direksyon ng ating church. Napakaganda ng leadership ng ating pastor for this church. Na kapag anniversary natin, birthday ng simbahan, ang pinakamagandang regalo natin sa Panginoon, sa kanyang simbahan, ay mga kaluluwa at ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito. Dahil yung sakripisyo, yung hirap ng Panginoon, how He bled and died, is not enough na pag-usapan natin sa buong araw na ito kung ano yung ginawa ng Panginoon. Dahil all throughout the Bible, it's all about the Lord Jesus Christ. How He died. Hindi po ito sa atin ay basta kwento lang. It is the power of God. Kung bakit marami mga mananampalataya ang nag-involve, kung bakit marami ang naligtas, kung bakit marami ang nagpapatuloy, ay dahil sa ating tagapagligtas. Na makita po natin sa Isaiah, bago pa po dumating ang Panginoon, ay pinag-aaralan na nila ito. Isaiah chapter number 53. Isaiah 53 verse number 4, sabi ng Bible hanggang verse number 10, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Verse 5, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Na-imagine niyo po ba yun? Ang Panginoon ay nasugatan para tayo'y gumaling sa ating karamdaman. Sa ating pagiging miserable ang buhay because of the sins that we commit. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Gaano kabigat yun? Pasanin niya lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ibigay sa kanya literally. That's why He became sin Himself. Yan ang nangyari sa Panginoon. Hindi mo gugustuhin ang Panginoon nung ito'y kanyang ginagawa. He was oppressed. He was afflicted. Yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. And as a sheep before her shearers is dumb, so He openeth not His mouth. Merong dahilan kung bakit ang Panginoon Kristo nakaikom ang kanyang bibig while He was on the cross. Marami siguro siyang pwedeng sabihin na masakit sa mga tao. Pero sabi niya, baliwala lang ang aking sasabihin dahil para silang mga pipi at bingi during that time. Can you imagine kung ano ang nasa isipan ng Diyos at ang mga tao during that time na nandun mismo sa nangyari sa Calvary na habang nahihirapan ng Panginoon, kaya sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi basta-basta ang nangyari sa Panginoong Kristo. Verse 8, He was taken from prison and from judgment. And who shall declare His generation? For He was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was He stricken. Nahirapan ang Panginoon. Hinagupit ang Panginoon. Sinaktan ang Panginoon. Dahil sa kasalanan ng iba. Kaya nga po yung paraan kung paano nangyaring tayo naligtas, ay hindi po basta-basta eh. Kaya sinasabi, pray ka lang, ligtas ka na. Hindi na unawaan. Si Apostle Paul, nung siya ay nag-preach, he preached the Lord Jesus Christ at pinangaral niya kung ano yung example na dapat ay gagawin natin. At hindi lang si Apostle Paul, but also the apostles of the Lord Jesus Christ.
The early church, nakita natin kung gaano sila when they were scattered abroad, they were preaching. There's only one gospel na kanilang ipinapangaral. Same with the gospel of the Apostle Peter and the Apostle Paul. Walang pinagkaiba from cover to cover. This church is preaching the gospel that only Jesus saves. 47 years. Hindi nagbago ang pangangaral ng ating pastor. The gospel of the Lord Jesus Christ. Can you imagine ang Panginoon? He was born to die. Ipinanganak para mamatay, para sa sangkatauhan, para sa lahat sa atin. Sabi sa verse 9, and He made His grave with the wicked. Hindi dapat ang Panginoon nandun eh. Lumakad kung saan tayo lumalakad. Nakasama ang mga makasalanan. Yun lang lugar na pinagdalan sa Panginoon, yun lang sasabsaban eh. He's not worthy na dun siya ipanganak. Pero nakita natin na ang Bible mismo ang nag-declare, there was no room for Him in the inn. No room for Him. Verse 10, yet it pleased the Lord to bruise Him. He hath put Him to grief. When thou shalt make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, and the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. Yung pinakamagandang nangyari sa sangkatauhan ay nung ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. What a great blessing. Hindi ito binaliwala ng Diyos Ama. It pleased the Lord to bruise Him. Kaya yung sinasabi ni Apostle Paul, how He bled and died, how that Christ died for our sins, ay hindi po basta-basta yan. Every member of this church, marami na pong beses nangangaral ang ating mahal na pastor sa likod ng pulpit na ito at ipinapangaral sa atin ang patungkol sa Panginoong Kristo. And I believe every member of the church ay na-embed na sa puso natin, sa ating isipan, kung paano yung nangyari doon sa Cross of Calvary. Hindi natin kailangan ng Hollywood movie para maunawaan natin ang nangyari sa Panginoon Kristo. Meron tayong King James Bible, meron tayong Sunday School, meron tayong church, meron tayong pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. Ilang beses pinupukpok sa pulpito na ito kung paano ang Panginoon Kristo nagsakripisyo para sa bawat isa sa atin. Yung patak ng dugo! The blood, the precious blood of the Lord Jesus Christ. Minsan tayo, kapag ka dugong bughaw, no, taas na ng pagtingin natin. No? Very rare ang dugo na meron. Pero hindi pwedeng ikumpara sa dugo ng Panginoon. Ang dugo natin, kahit gaano ka-rare, makasalanan. Madumi. Karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng mabahiran ng maruming kasalanan ang Panginoon. That's why we believe in the virgin birth of the Lord Jesus Christ. Walang dugo ni Adan na humalo sa dugo ng Panginoong Jesucristo. At kahit ang dugo ni Maria ay hindi humalo sa Panginoong Jesucristo nung siya'y nagdadalang tao, kaya mahalaga sa bawat isa sa atin yung paniniwala natin mula sa salita ng Diyos. At nung pinag-aaralan natin ito,
namamangha tayo sa dakilang paglikha ng Diyos. The special creation of God. Para ang mga babae kapag sila ay nagdalang tao, hindi humahalo yung dugo. Because of the protective layer na ang tawag doon ay placenta. Na yun ang nagdi-divide ng nutrients na kailangan ng baby. Para hindi maghalo yung dugo niya at yung dugo ng baby. And can you imagine yung privilege na binigay niya sa sangkatauhan? The virgin birth of the Lord Jesus Christ. Walang bahid ng kasalanan dahil during that time, hindi pa mag-asawa si Mary and si Joseph. That's why it's a great miracle na siya'y gamitin ng Diyos during that time nung siya'y nagdalang tao at dinala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Maria at ang Panginoon, hindi po nanay ng Panginoon sapagkat Diyos. Nanay niya sa pagkatao. Dahil ang Panginoon, 100% God and 100% He became a man. Dapat alam natin yan. Hindi lang tayo basta nasunod sa relihiyon. Hindi lang tayo basta naniwala kasi ito yung paniniwala ng aming pastor, ng ministro namin, o ng pare. Hindi po yun. Tayo naniniwala at nananampalataya because of what the Bible says. Kaya it's our privilege to be a member of Christian Bible Baptist Church. Na ating pastor ay walang sawang nangangaral, hindi nagbabago at walang planong baguhin ang doktrina na ibinigay sa kanya through this blessed book, the King James Bible. Kung paano nangyari yan, it's a great miracle. So these are the people involved in the ministry of preaching the gospel. Kaya po yung sa church natin na minsan kasi parang parang soul winning. Ano ba meron sa soul winning? Ang lawak po niyan eh. Lahat ng ginagawa natin ay naka-anchor sa soul winning. Bakit merong choir? Because of soul winning. Bakit may ushers? Because of soul winning. Bakit merong mga different ministries? Because of soul winning. Souls po lahat. Ang purpose natin ay yung preaching ng gospel. Naka-anchor lahat. Lahat ng ginagawa natin ay papunta para merong kaluluwang maligtas. Bukas ang ating isipan at malawak ang ating pagtanaw sa ministry. Bakit ang ating pastor nandun sa Taiwan? Dahil sa mga kaluluwa. Paano kung walang outreach sa Taiwan? Napapahamak ang buhay ng maraming tao. Paano kung ating simbahan ay walang pakialam sa kaluluwa? Mananatili na lang na tayo-tayo na lang. Ang ating pastor, kasama ang kanyang family, pumunta dito 48, 49 years ago. Kasama po yung mission pa lang. Can you imagine the privilege we have? Wala silang kilala. Sabi ni pastor, wala akong kilala. Hindi ko alam ang San Pedro, sabi niya. Marami akong alam na kwento ni Pedro, pero si San Pedro, hindi ko kilala. Wala siyang kilala dito. Look what we have now. We are celebrating 47 years na ang church na ito ay nag-exist. At ang church na ito ay nag-exist para sa kaluluwa ng tao. 47 years! 3 years na lang! 50 na! Golden anniversary na! Sana yung panahon na yun, ma-celebrate pa natin bago mag-rapture. Pero kung mag-rapture, wala rin problema. No? Masaya rin sa langit. Kaya yung pagpapagal natin, no? Ang pinakamaganda habang hindi pa dumarating ang Panginoon, na-enjoy natin yung ating church. Na-enjoy natin yung ministry. Na-enjoy natin yung last stretch ng ating buhay. Na-enjoy na natin na yung bang decision na tama na, yung backsliding heart na meron ako, tama na yung parang hindi ako Kristiyano, tama na yung buhay na gusto ko lang na nasusunod. Gusto ko naman sumunod sa Panginoon at papurihan ang banal na pangalan ng Panginoon. Yan ang pinakamagandang desire ng isang mananampalataya na makita natin sa ating buhay.
Katulad nitong anniversary natin, hindi po ito para lang sa mga unbelievers. Huwag sana nating ma-miss yung ginagawa natin sa ating church. Kung bakit natin ginagawa yan. Hindi lang po para sa kanila, kundi para rin sa mga miyembro ng simbahan na ito. Malaki ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ito'y challenge para sa bawat isa sa atin. In every anniversaries, maraming testimony. Ginamit ng Panginoon anniversary para ako'y ma-revive. Manumbalik muli yung aking desire na makapag-akay ng kaluluwa. Ginamit muli ng desire ng Panginoon na yung dating panawagan ng Diyos sa akin, sumali sa ministry. Nakita natin yung kakulangan dahil maraming tao. Paano pa kaya pag nagkaroon tayo ng mas malaki pang auditorium? Kailangan natin ng mas marami pang ushers. Kailangan natin ng marami pang Sunday school teachers. Kailangan pa natin ng marami pang volunteer drivers sa ating church. Kailangan pa natin ng mga area captains. Pero makita natin dito sa verses na binasa natin, yung levels of involvement. The first level, number 1. First level of involvement. Number 1, dare to stand. Dare to stand. Tayo ay hinahamon na dapat tayo ay manindigan. Kahit yung manindigan lang, yung gumawa ka lang ng stand, mahalaga na eh. Sa brethren, mahalaga na yun sa ministry. Yun lang, manindigan ka na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay saved na, ikaw ay miyembro. Wag yung ikaw ay lulubog kapag ka merong activity sa church. Kung hindi ilabas mo rin sarili mo, ay isa rin ako, kasama ako, kaysa ako dyan sa church. Ligtas ako 100%. Ako po ba ay nasa kalagitnaan ng mga taong mga ligtas na 100%? Di ba tayo ligtas na eh? Hindi, ito'y panahon na hindi natin itatago ang ating sarili. Baka mamaya ikaw ay mabigyan pa ng soul winner ng tracts, no? Libreng babasahin po para sa inyo. Kami po ay nag-i-invite para sa 47th. Miyembro din ako dyan. Hindi mo lang ako napapansin kasi hindi ako masyadong uma-attend. Maganda magpakilala tayo. Baka naman ma-entertain mo pa yung soul winner, no? Haba pa, no? At nung magpe-pray na, tsaka mo lang sinabi. Actually, hindi na ako magpe-pray kasi saved na ako. May mga ganun eh. Kaya napakahalaga, ito'y panahon na tayo ay mag-involve. Yung sumama ka lang, doon naman nagsisimula, sumama lang. Saan ba ang natin, area natin? Saan ba tayo mag-soul winning? Ano ba? Saan ba susunduin? Sumakay ka lang doon. At pag nakita mo lahat, meron ng hawak na trucks, mamimigay ka na rin. O nakita mo, may mga dala-dala, mga pagkain na pang bibigay sa mga bisita. Siyempre, lahat mag-e-effort. Gagawa tayo ng anniversary to eh. Lahat ng members nag-iisip. Naghigpit ng sinturon para makapag-contribute. Kasi siyempre, mayroong mga jeepneys na rerentahan. May mga bisita na nag-expect ng something. Yes, alam natin, salita ng Diyos. Kasi minsan meron ba makakain dyan? Ay, meron po. Napakasarap. Pagkaing spiritual. Pero syempre, nag-expect din sila ng pagkaing physical. O maganda na yung, ang Panginoon nga eh, pagkatapos niya magturo ng pagkahaba-haba, ang sabi ng Panginoon, make the men sit down. Pakainin natin sila. Meron bang dyan may dalang, sabi ng mga disciples, may nagdala ng 5 loaves and 2 small fishes. What are these among so many? Sabi niya, 5,000. Kahit sigurong 5,000 bread, pumunta ka sa mga bakery store dyan, hindi nila kaya mag-provide. Ubos. Pero ang Panginoon, isang prayer lang ang ginawa. Sinagot yung pangangailangan ng mga nagugutom. Nabusog na sila spiritual, nabusog pa sila physical, kaya masaya silang umuwi.
at yung mensaheng kanilang napakinggan ay hindi nawala. Mahirap kapag yung nagsasalita, ang tingin nyo na ay fried chicken. Naglalakad na fried chicken. Pero kapag ka nakita natin yung pangangailangan at maninindigan ka, sabi mo, tama na, yung hindi ako nag-i-involve, gagawa ko ng desisyon, mag-i-involve ako, sasama ako sa aming church. Minsan, ang nakakalungkot, pati ba naman sa paraan ng kaligtasan, hindi pa matibay ang iyong pananampalataya? Yun lang sabihin mo, ako rin, isa rin ako sa ligtas. Isa rin ako sa nanandigan. Kaya anong hamon ng Panginoon sa atin? We need to be strong in the Lord. Napakaganda ng theme natin for this whole year. Steadfast heart in Christ. Yung puso natin. Kasi pag naayos yung puso natin, kung anong makita nating pangangailangan, magiging kabahagi tayo doon. Hindi tayo magbubulag-bulagan. Tama na yung panahon na tayo nag-e-enjoy sa sanlibutan. Anniversary natin eh. Ito'y panahon para magising tayo sa katotohanan. Teka, ano bang ginagawa ko dito? Para ako nasa wilderness, paikot-ikot lang ako, at ganun-ganun na lang ang buhay ko. Pero buti pa yung mga mananampalataya na nag-i-involve. Merong highlight sa kanilang buhay. Meron tayong katulad nitong anniversary natin, isa to sa highlight na event ng ating church. Tuwang-tuwa na naman tayo, yung goal natin na ma-reach natin, yung goal ng area, at makita natin yung mga bisita kapag ang pastor natin ay nagpatanggap sa Panginoon, nag-pray, nag-sinner's prayer, at marami sa kanila ang sumasabay sa panalangin at sinserong tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. It's time na ngayong oras na ito, tayo ay gumawa ng desisyon na manindigan. Tanggalin natin yung mga maling awitin sa ating puso. Baka meron kang tinatagong mga worldly music. Kaya hindi ka nag-i-involve. Yung mga damit sa wardrobe mo. Gusto mo sumama sa soul winning pero hindi ka makasama kasi ang nandun ay damit na hindi pangmana ng palataya. Ilan lang yung damit mo na nagagamit papuntang simbahan. O marahil hindi pa nagbabago ang iyong pananalita. Ikaw ay miyembro na sa Christian Bible Baptist Church pero ikaw ay nagmumura pa. Hindi pwedeng soul winner ka at nagulat ka, nagmura ka. Hindi pwede yun. Dapat iba na ang iyong mga pananalita. Memorize verses from the Bible. The first level of involvement. Panahon na para iwanan ang lumang pananampalataya. Matagal ka nang na-save. Matagal ka nang Baptist. Hindi ka na nasa dati pang pananampalataya. Hindi na tayo alipin ng tradisyon. Hindi na tayo dating nadadaya ng maling akala. Hindi na tayo naniniwala sa pamahiin. Hanggang ngayon ba naman, naniniwala ka pa rin sa pamahiin? Na minana pa natin sa mga lolo at lola natin? Baliktarin mo yung damit mo para hindi ka maligaw. Ang bihira, no? Hindi ka nga naliligaw, baliktad naman yung damit mo. Huwag kang magwalis sa gabi. Balik mo yung swerte natin. Hindi, ang dumi na ng bahay. Huwag kang papayag na ikaw ay pagligpitan ng kinainan. Kasi hindi ka makakapag-asawa. Siguro yung maraming single dito, no, pinagliligpitan parate. Kaya hindi nakapag-asawa. Huwag kang mag-uuwi ng pagkain na galing sa lamay. Ito pa lang, alam po natin hindi totoo to. Kasi maraming Bible student, maraming uwi kapag sa bulsa, mga tinapay, no? Pero wala naman nangyayari. Kaya hindi po totoo ang pamahiin.
Kailangan natin ng mga mananampalataya na talagang totoong mananampalataya, totoong Kristiyano. Yung miyembro ng simbahan na ito ay magpakita, I'm a member of Christian Bible Baptist Church. Alam natin yung ginagawa natin pag anniversary, meron tayong Bible parade. Mag-order kayo ng balloons. May balloons, di ba? O, lalagay natin di yung doon na maghahanap. May balloons pa ba? Mag-order at alamin kung ano ba mga kailangan natin. Meron tayong anniversary t-shirt. Mag-order kayo ng t-shirt. Ang ganda nga ng kulay ng t-shirt natin ngayon eh. Minsan may kulay na awkward. Parang nakakahiyang suotin na ikaw lang mag-isa, di ba? Pero pagka marami naman, maganda rin pala. Pero ngayon maganda yung t-shirt natin. Mag-order kayo ng t-shirt. Mag-order kayo ng placards para merong ilalagay doon sa sasakyan. Nakalagay, hell is real. Yung isang Bible student nag-layout, nakalagay, go to hell. Grabe, no? Buruin mo yan, mali. Meron pa naglagay, you need to be saved. O, mali din. Sinobrahan pa ng letter S. Napakahalaga na maghanda tayo. Anniversary time na! Meron dapat magdadala ng mga bottled water, mamimigay sa mga bisita, yung ba magsasalubong sa kanila, salamat sa pagdalo sa aming church. Balik kayo next week. Opo, babalik kami. Maganda magdala ka pa ng bisita. Ayan ang nangyayari sa ating church eh. Yung mga bisita, ang nagdadala na rin ng kanilang bisita. Kaya makita natin, first Sunday, second Sunday, parami ng parami. Hanggang punong-puno na tayo. Hanggang pati dun sa taas ay napupunuan na ng tao. Bakit? Dahil lahat excited at involved sa pagdadala ng bisita. First level of involvement. Number 2, next level of involvement. Number 1, dare to stand. Number 2, dare to serve. Dare to serve. Alam niyo po ang pinakamagandang paglilingkod natin sa kapwa ay yung pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. He served the Lord. The Apostle Paul served the Lord by serving others. He was selfless in his goals. Ang concern niya parati for others. Tayo po ay nasa ministeryo ng Panginoong Jesucristo at siguradong maraming buhay, maraming individual, maraming pamilya tayong ma-encounter. Don't miss the privilege of serving others. Masarap na maraming pinaglilingkuran. At ginagawa natin yan para sa Panginoon. Ito pong anniversary, this is a perfect time to serve the Lord. Hindi tinitingnan dito, ano ba natapos mo? Ano bang credentials meron ka? Hindi tinitingnan dito kung anong kulay ng balat. Hindi. Hindi tinitingnan kung may ngipin o wala, kung may buhok o wala. Hindi po tinitingnan yan. Lahat welcome. Ang pinakamaganda sa ating church, yes, marami po tayong mga seniors, pero marami rin young people at marami mga bata. At pag pinagsama-sama tayo, napakagandang tingnan na ang church ay united, wanting to serve God. Lahat pag binigyan mo ng opportunity magsalita, talagang ang bihira. Yung pang talagang alam mong anniversary na at pagkatapos, pwede po ba kayong maimbitahan magsalita? Ay talagang magsasalita yan. Marami tayong mga barangay na pwedeng puntahan. Marami mga establishments na pwede natin puntahan at ibahagi natin ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. We need to honor Him. I-honor natin ang Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, John chapter 12. John chapter 12, verse number 26. If any man serve me, let him follow me. And where I am there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father
honor. As we serve God, God will honor you. Can you imagine the privilege na meron balik ito sa atin? As we honor Him by serving Him, ang Panginoon mismo ang nagsabi niyan. It is written in red. Can you imagine the privilege na mismong sa bibig ng Panginoong Kristo, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, Him will my Father honor. Ang Panginoon mismo nagsabi niyan. Di ba kapag ka mayroong mga honorable guest, mga politicians, gano'n na lang ang pagtingin nila. Tao lang po yan. Pero how much more ang Diyos mismo ang mag-o-honor sa'yo. Andiyan na yung aking anak na merong ginagawa. Kaya po totoo na kapag ka-anniversary natin, ang mata ng Diyos ay napapatingin siya sa Christian Bible Baptist Church. Dahil ito pong ginagawa natin ay naapektuhan ng kalangitan. For there's joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Isang kaluluwa lang, how much more? Hundreds and thousands of souls ang makakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Yung level of involvement natin, tataas natin. Hindi lang ako basta lang magpapakita. Ibubukas ko ang aking bibig. I'll preach to them the gospel of the Lord Jesus Christ. Pag inisip natin sa sarili natin, matagal-tagal na rin na panahon na hindi ako nagsishare ng gospel. It's very tragic. Pero ngayong anniversary, lahat tayo lalabas, lahat tayo mag-i-invite. What a great blessing and privilege. Dare to serve. That's the next level of involvement. At pag ikaw ay nag-akay ng kaluluwa, tatandaan niyo po, hindi ka nalulugi. 1 Corinthians chapter 9. Verse number 18 and 19. Sabi ng Bible sa verse number 18, "What is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel." Talagang ito pong gagawin natin dito, we are going to spend and invest para lang makapag-share ng gospel. Hindi natin ginagawa ito para isipin natin kung ano yung balik sa atin. Dapat tama ang motibo natin kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi sa verse number 19, "For though I be free from all men, yet have I made myself servant to all." Tignan niyo po yung last phrase, "that I might gain the more." Yung level ng spirituality ng isang taong soul winner, kapag ka ikaw ay backslider, nag-soul winning ka, baliktad ng nasa isip mo. Kawawa naman kami, soul winning kami, arawan pa, tirik pa araw. Pambira, lugi kami nito. Carnal heart yun. Pero pagkatama ang spirito mo sa ginagawa mong pag-aakay ng kaluluwa, yung akala nila, nagsasayang tayo ng oras, yung akala nila, wala lang tayo magawa, yung akala nila, baliwala lang itong mga ginagawa natin. May matinding balik to! At sabi ni Apostle Paul, I gain the more! Yung akala mong nawalan ka, tapos nagkaroon. Yung akala mong nauubos yung oras mo, pero mas minumultiply ng Diyos. Yung blessing ng Panginoon, hindi natin pwedeng sukatin. Kung paano tayo pagpapalain ng Diyos if you are going to involve in preaching the gospel. Kaya nga po, sa ating church, nakita natin kung paano pinagpala ang ating simbahan. To sum it all up, bakit pinagpala ng Diyos ang Christian Bible Baptist Church? Naging abala sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Ang pinag-uusapan natin parati, kaluluwa, 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 kaluluwa. Pinag-uusapan natin buhay ng mga mananampalataya na dapat mabago, discipleship. Naka-anchor parati doon. Para merong mga mananampalataya mailapit natin sa Panginoon, servant to all. Servant to all. Isa pagka tumatagal na parang, ayoko na maging servant. Gusto ko naman maging boss. Ako naman yung susundin. Pero pag servant to all, yung ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Ano pong atin? Ano pong pwedeng gawin? Ngayong anniversary, napakaganda na tayo maging servant to all. Number 3, the last. The highest level of involvement. The highest level of involvement. Number 3, dare to surrender. Dare to surrender. Just like the example of the Lord Jesus Christ, He surrendered His will. Not my will, but thine be done. Sabi ng Panginoong Kristo. Alam niyo po, kahit anniversary natin, ito yung panahon na mayroong mga miyembro, mananampalataya, na lalong umiinit yung panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Nag-enjoy ka sa church, sa fellowship, may mga time parang ayaw mo nang umuwi, parang gusto mo nang doon na ako sa simbahan. Tinatawag ka ng Panginoon. Dare to surrender. Surrender mo yan. Gusto ng Panginoon, kumanta ka sa choir, surrender mo yan. Ginagamit ng Panginoon tong ating event sa church para ikaw ay mag-surrender ng buhay. Ang ginagaya mo ay ang Panginoong Kristo. Hindi sayang ang buhay kapag ang ginaya natin ay ang Panginoon. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 5. Verse number 15. Verse number 14 muna. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge, that if one died for all, then we're all dead. Verse 15, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. This is a strong statement. Na tayo ay dapat mamuhay hindi na para sa ating sarili. Kaya kung nag-enjoy ka ng buhay mo sa iyong sarili, dapat tingnan natin yung level ng involvement, the highest level ng involvement ng isang mananampalataya sa gawain ng Panginoon ay yung talagang personal siya magsusurrender sa Diyos. Na hindi na siya nabubuhay para lang sa kanyang sarili. You don't have to be a full-time worker para i-surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Pero kung talagang tinatawag ka ng Panginoon mag-full-time, you better pray for it and talk to our pastor. Pero yung pagsusurrender sa Panginoon, kahit hindi ka full-time, ay kailangan ka mag-surrender! Na tayo nabubuhay, hindi para sa ating sarili, but for Him. Gigising ka sa umaga, Panginoon, tulungan niyo po ako, gamitin niyo itong araw na ito, mabubuhay ako para sa inyo. Kayo ang aking i-represent. Maganda sa isang simbahan, sa mga individual member of this church, nang nasa isip natin ay parati ang Panginoon. Isipin natin ang Panginoon Kristo. Ano yung ginawa ng Panginoon? At tayo magsusurrender para sa Kanya. Yun ang purpose ng Diyos sa ating buhay, na ma-surrender natin yung ating kalooban, para yung mga bagay na gusto natin gawin na mali, ay iiwanan natin, titigilan natin, at gagawin natin ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa. Philippians chapter 2. Verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kapag itong isip na ito, na nasa isipan ng Panginoon, ay napunta sa atin, isipin natin yon,
who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Tayo po'y hindi hinahamon na mamatay dun sa krus. Hinahamon tayo na mabuhay para dun sa namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi mahirap, madali na para sa atin. Dahil meron tayong sinusundan, meron tayong personang tinitingnan. Alam natin ang dahilan kung bakit merong ganitong event sa ating church. Hindi na bago sa atin na meron tayong anniversary at nagdadala tayo for the sake of numbers lang. Hindi po yun. Malalim ang dahilan kung bakit natin ginagawa yan. Yan ay para sa Panginoong Jesucristo. Tama ang direksyon natin. At yung binibigay sa atin sa simbahan na ito, ay dapat mas lalo nating ipanalangin, ipag-pray natin ang ating pastor, pag-pray natin ang kanyang family, pag-pray natin ang mga workers, pag-pray natin ang mga families. Kaya meron tayong round-the-clock prayer vigil. Ito po'y seryosong gawain. Kailangan natin, ito spiritual battle. Kailangan natin ng matinding panalangin para sa bawat isa at sa gawain ng Panginoon. 47 years, ilang kaluluwa kaya ang maliligtas? This 47th anniversary, galit ang dyablo. Pero wala siyang magagawa kapag lahat tayo marunong lumuhod at lumapit sa Panginoon. I hope itong message ay naging blessing sa bawat isa. Kung ikaw ay miyembro na ng simbahan at ikaw ay kinakausap ng Panginoon na mag-involve, why not get involved? Napakahalaga ng involvement. Dahil hindi magiging masaya ang iyong Christian life if you will not involve. Masaya ang 47th anniversary kapag ikaw ay sumama. Marami po tayong scheduled event. Pag-pray natin, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, extra strength. Pag-pray natin na ang Diyos ay mag-provide for us to extend our hand, to invest para sa gawain na ito. Dahil ito po'y hindi gawain para tayo maging popular, kundi gawain dahil meron tayong pinapangaral ang Panginoong Hesus.